Mga kababayan, kung nanonood kayo ngayon at kayo ay isang retirado, isang pensyonado o isang senior citizen na matagal nang naghihintay ng magandang balita mula sa gobyerno, huwag kayong aalis sa harap ng screen ninyo ngayon dahil ang video na ito ay para sa inyo. Tuluyan na itong naging opisyal. Ang 6,500 pisong universal pension ay inaprubahan na at ang Hunyo 1 ay itinakda bilang simula ng payout. Pero maraming detalye ang hindi pa alam ng karamihan sa ating mga pensyonado. At iyon ang dahilan kung bakit kailangan ninyong panoorin ito hanggang sa katapusan. Maingat na pakinggan ang bawat salita sa video na ito. Maaari itong magbago ng inyong buhay o hindi bababa roon, magbigay ng dagdag na tulong sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan. Pakinggan ninyo itong mabuti. Ang 6,500 pisong universal pension ay hindi bago sa ating mga tainga. Matagal na itong pinag-uusapan sa Kongreso at sa iba't ibang komite ng gobyerno. Pero ngayon, ang pinakabagong update ay nagpapakita na ang implementasyon nito ay papalapit na sa katotohanan. Ang layunin ng programang ito ay simple. Tiyakin na ang bawat senior citizen sa Pilipinas, kahit na nagtrabaho sa gobyerno o sa pribadong sektor, ay makatanggap ng sapat na suporta mula sa Estado. Sa kasalukuyan, ang minimum na pensyon sa ilalim ng Social Security System o SSS ay nasa pagitan ng 1,200 piso hanggang 2,400 piso kada buwan para sa maraming pensyonado. Para naman sa Government Service Insurance System o GSIS, ang mga pensyonado ay tumatanggap ng mas mataas na halaga depende sa kanilang serbisyo at kontribusyon. Ngunit ang problema ay malinaw, hindi sapat ang kasalukuyang halaga para harapin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan. Ang 6,500 piso ay itinakda bilang isang baseline na halaga na tinataguriang universal. Ibig sabihin, lahat ng kwalipikadong senior citizen ay may karapatang matanggap ito. Ito ay isang patakaran ng inklusyon. Walang maiiwan. Ito ang hindi alam ng marami. Hindi lang ito para sa iisang grupo ng mga pensyonado. Ang programa ay dinisenyo para sa lahat ng senior citizen na pumapasok sa mga sumusunod na kategorya. Una, ang mga SSS pensyonado na kasalukuyang tumatanggap ng kanilang buwanang pensyon. Kung kayo ay miyembro ng SSS na nagretiro na at aktibong tumatanggap ng inyong benepisyo, kayo ay nasa listahan. Pangalawa, ang mga GSIS pensyonado. Ang mga dating empleyado ng gobyerno, mga guro, mga sundalo, mga pulis, mga kawani ng mga lokal na pamahalaan, lahat sila ay kasama sa programa. Pangatlo, ang mga senior citizen na hindi miyembro ng SSS o GSIS ngunit kwalipikado sa ilalim ng Social Pension Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang mga indigent senior citizen o ang mga napakaralitang matanda na walang ibang pinagkukunan ng kita ay kasama rin dito. At pang-apat, ang mga senior citizen na hindi pa nakapag-avail ng anumang pension program. Maaari silang makapag-apply sa kanilang lokal na tanggapan ng DSWD para sa Social Pension Assistance. Huwag ninyong palampasin ito. Kung mayroon kayong kamag-anak, kaibigan o kapitbahay na senior citizen na hindi pa alam ang balitang ito, ibahagi ninyo ang video na ito sa kanila ngayon din. Maaari kayong makatulong sa kanila ng malaki. May isa pang mahalagang update na kailangan ninyong malaman tungkol sa aktwal na halaga ng inyong matatanggap. Hindi lahat ay makakatanggap ng eksaktong 6,500 piso sa kanilang kamay. Bakit? Dahil may mga salik na nakakaapekto sa netong halaga ng inyong pensyon. Hayaan ninyo akong ipaliwanag ito ng malinaw at tapat. Kung kayo ay isang SSS pensyonado at ang inyong kasalukuyang buwanang pensyon ay 3,200 piso lamang at ang target ay 6,500 piso, ang gobyerno ay magbibigay ng dagdag na 3,300 piso para maabot ang baseline na halaga. Ganito ang simpleng paraan ng pagkalkula. Halimbawa, si Mang Rolando, 68 taong gulang, ay nagretiro pagkatapos ng 25 taon ng trabaho sa isang pribadong kumpanya. Ang kanyang kasalukuyang SSS pensyon ay 2,800 piso bawat buwan. Sa ilalim ng bagong programa, ang kanyang pensyon ay aakyat sa 6,500 piso
na nangangahulugang siya ay makakakuha ng dagdag na 3,700 piso bawat buwan. Sa isang taon, iyon ay katumbas ng 44,400 piso na karagdagang kita para sa kanya at sa kanyang pamilya. Para naman sa mga GSES pensyonado na ang pensyon ay higit na sa 6,500 piso, may isang mahalagang punto. Ang inyong benepisyo ay hindi mababawasan. Ang 6,500 piso ay isang minimum floor. Ibig sabihin, ang pinakamababa na matatanggap ng sinuman. Kung ang inyong GSIS pensyon ay 12,000 piso na, mananatili itong 12,000 piso o maaaring makatanggap pa ng karagdagang ayuda depende sa mga susunod na kautusan. Pakinggan ninyo itong mabuti dahil ito ang isa sa mga bagay na nagdudulot ng kalituhan sa maraming pensyonado. Kung mayroon kayong kasalukuyang SSS loan o GSIS loan na hindi pa nababayaran, maaaring maapektuhan nito ang halaga ng inyong matatanggap. Para sa mga SSS pensyonado na may natitirang loan balance, halimbawa, ang salary loan, calamity loan, o emergency loan. Ang mga ito ay maaaring i-deduct pa rin mula sa inyong buwanang pensyon ayon sa nakaraang kasunduan sa pagbabayad. Ang bagong 6,500 piso na halaga ay hindi automatikong nag-aalis ng inyong obligasyon sa mga loan. Halimbawa, kung ang inyong pensyon ay aabot sa 6,500 piso, ngunit mayroon kayong 800 piso bawat buwan na loan deduction, ang inyong net na matatanggap sa kamay ay magiging 5,700 piso lamang. Ito ay mahalaga na maunawaan para hindi kayo magulat sa inyong pagtanggap ng pensyon. Ang magandang balita, maraming mga ulat ang nagpapakita na ang SSS at GSIS ay nagsasaalang-alang ng mga espesyal na loan restructuring program para sa mga pensyonado. Kung kayo ay nahihirapan sa inyong loan repayments, ipinapayo naming makipag-ugnayan sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch at humingi ng tulong ukol sa loan restructuring o consolidation. Huwag mahiyang itanong, ito ay para sa inyong kapakanan. May isa pang terminong kailangan ninyong maunawaan, ang clawback o offset. Ang clawback ay tumutukoy sa sitwasyon kung saan ang gobyerno ay maaaring bawiin o i-offset ang mga naibigay ng benepisyo kung natuklasan na ang isang pensyonado ay tumanggap ng mas malaking halaga kaysa sa kanyang karapatan o kung natuklasan na may mali sa kanyang record. Hindi kayo dapat matakot sa salitang ito kung tama ang inyong mga record at wasto ang inyong mga impormasyon. Ang clawback ay kadalasang nangyayari sa mga sumusunod na sitwasyon. Una, kung ang isang pensyonado ay nagpatuloy na tumatanggap ng pensyon kahit namatay na ang tunay na beneficiary at walang nagbalita sa SSS o GSIS. Pangalawa, kung may natuklasang pagkakamali sa computation ng pensyon na nagresulta sa overpayment. At pangatlo, kung ang isang pensyonado ay natagpo ang may ibang pinagkukunan ng kita na hindi niya inihayag at nakakaapekto sa kanyang eligibility. Ang pinakamahusay na paraan para maiwasan ang clawback ay simple, maging tapat sa lahat ng inyong impormasyon, i-update ang inyong mga record sa SSS o GSIS, at sumunod sa lahat ng kinakailangang proseso ng verification. Ito ang detalye na hinihintay ng lahat. Ang Hunyo 1 ay itinakda bilang simula ng payout, ngunit ang eksaktong araw na matatanggap ng bawat pensyonado ay depende sa ilan pang salik. Para sa mga pensyonado na ang pensyon ay direktang nidedeposito sa kanilang bangko, halimbawa sa Land Bank, DBP, Metrobank, BDO, o iba pang accredited na bangko, ang kredito ay magsisimula sa Hunyo 1 at maaaring abutin ang ilang araw para ma-process ng bawat bangko. Sa karanasan, ang mga deposito sa Land Bank at DBP ay kadalasang mas mabilis dahil sila ay bangko ng gobyerno. Para naman sa mga pensyonado na gumagamit ng e-wallet tulad ng GCash o Maya, ang proseso ay kahalintulad. Magsisimula rin ang release sa Hunyo 1, ngunit kailangan ninyong tiyaking updated ang inyong account at nakapag-verify na kayo ng inyong identity para walang aberya.
Para sa mga pensyonado na personal na pumupunta sa SSS o GSIS branch para kunin ang kanilang pensyon, ang schedule ay karaniwang nakabase sa huling digit ng inyong SSS o GSIS number. Halimbawa, ang mga may huling digit na isa o dalawa ay kadalasang pinaglilingkuran ng Lunes, ang 3 o 4 ay Martes at iba pa. At pakisuri ang pinakabagong schedule sa opisyal na website ng SSS o GSIS o tumawag sa kanilang hotline para sa pinakabagong impormasyon. Isang mahalagang babala, huwag pumunta sa branch ng walang dalang kinakailangang dokumento. Ang simpleng paglabas ng bahay ng walang ID o pension booklet ay maaaring nangangahulugang mauuwi kayo ng walang natanggap at kailangan pang bumalik. Ito ay pagod at gastos na maaaring maiwasan. Makinig kayo ng mabuti sa bahaging ito. Ang ACOP o ang Annual Confirmation of Pensioners ay isa sa mga pinakamahalagang obligasyon ng bawat pensyonado. Ito ang paraan ng SSS at GSIS para matiyak na ang mga tumatanggap ng pensyon ay buhay pa at nananatiling kwalipikado. Kung hindi kayo nakakumpleto ng inyong ACOP sa loob ng itinakdang panahon, maaaring masuspinde ang inyong pensyon. At kapag nasuspinde ito, ang proseso ng pag-reactivate ay maaaring tumagal ng ilang buwan at sa panahon ng paghihintay, walang pensyon ang matatanggap. Para sa mga SSS pensyonado, ang ACOP ay maaaring gawin sa pamamagitan ng MyTuldok SSS online portal sa pinakamalapit na SSS branch o sa pamamagitan ng mga accredited na SSS partners tulad ng ilang bangko at bayad centers. Kailangan ninyo ang inyong SSS ID, valid government ID, at minsan ay isang litrato. Para sa mga GSIS pensyonado, ang GSIS e-card ay ginagamit sa ACOP. Maaari itong gawin sa mga GSIS kiosks, sa GSIS touchpoints sa iba't ibang lugar, o sa pamamagitan ng GWAPS o GSIS, Web Application Portal System. May isa pang mahalagang update para sa ating mga nakatatanda na may karamuang kilusan o may sakit at hindi makaalis ng bahay. Ang SSS at GSIS ay may mga programa para sa home-based na ACOP verification. Maaari kayong makipag-ugnayan sa inyong lokal na SSS o GSIS branch para sa mga detalye ng programang ito. Huwag hayaang maging hadlang ang inyong kalusugan sa pagtanggap ng inyong karapatang benepisyo. Para sa mga plano na pumunta sa SSS o GSIS branch ngayong buwan, narito ang ilang praktikal na payo na makakatulong sa inyo. Una, pumunta ng maaga. Mas mabuti ay bago pa mag-alas 8 ng umaga. Ang mga linya sa mga SSS at GSIS branch ay mabilis na humahaba lalo na sa simula ng buwan at sa mga espesyal na payout period tulad ng Hunyo. Ang maagang pagdating ay nagbibigay sa inyo ng mas malaking pagkakataon na masilbihan ng mas mabilis. Pangalawa, magdala ng kopya ng inyong mga dokumento. Huwag magdala ng orihinal na dokumento ng walang photocopy. Kailangan ninyo ang inyong valid ID, pension booklet kung mayroon, at anumang sulat o abiso na natanggap ninyo mula sa SSS o GSIS. Mas mabuti ang magdala ng higit kaysa kulang. Pangatlo, kung may kasamang pamilya o kaibigan, huwag silang pahintulutang mag-transact para sa inyo ng walang proper na Special Power of Attorney o SPA. Ang SPA ay isang legal na dokumento na nagbibigay pahintulot sa isang tao na kumilos sa inyong pangalan. Nang walang SPA, kahit ang inyong anak ay hindi maaaring kumuha ng inyong pensyon para sa inyo. Pang-apat, samantalahin ang mga senior citizen priority lanes. Ang batas ay nagbibigay sa mga senior citizen ng karapatang ma-prioritize sa mga linya sa mga ahensya ng gobyerno. Huwag mahiyang gamitin ang inyong karapatang ito. At panglima, kung hindi kayo komportable sa paggawa ng transaksyon ng personal, tuklasin ang mga online na option. Ang MySSS portal at ang GSIS touchpoints ay nagbibigay ng maraming serbisyo nang hindi na kailangang lumabas ng bahay. Mga kababayan, napakaraming mapanlinlang na tao sa labas ng mundo ngayon na nagtatangkang man lamang sa ating mga pensyonado. Sa panahon ng malalaking pension announcements tulad ng 6,500 pisong universal pension, lalo silang nagiging aktibo. Kaya naman, kailangan nating maging handa at alerto. Ito ang mga karaniwang paraan ng scam na kailangan ninyong malaman.
Una, ang text messages o calls na nagsasabing kailangan ninyong magbayad ng processing fee para matanggap ang inyong pensyon. Tandaan, ang lehitimong SSS at GSIS ay hindi kailanman humihingi ng bayad para sa pension payouts. Kung may tumawag o nag-text sa inyo at humingi ng pera para sa processing ng inyong pension, iyon ay scam. Pangalawa, ang mga peking Facebook pages at social media accounts na nagpapanggap na opisyal na SSS o GSIS accounts. Laging i-verify ang mga impormasyon sa opisyal na websites. Ang SSS ay nasa www.sss.gov.ph at ang GSIS ay nasa www.gsis.gov.ph. Pangatlo, ang mga fixer na nagpapangako na mabilis nilang maaasikaso ang inyong pensyon para sa isang bayad. Ang mga ito ay karaniwang nangingikil at walang tunay na kapangyarihan na gawin ang kanilang ipinangako. Pang-apat, ang mga mensahe sa social media o email na humihingi ng inyong SSS o GSIS number, password o personal na impormasyon. Huwag ibigay ang inyong mga credentials sa sinuman maliban sa mga opisyal na website at branch. Kung kayo ay biktima ng scam o kung may nakita kayong kahina-hinalang aktibidad, agad na iulat ito sa SSS Hotline, GSIS Hotline o sa National Bureau of Investigation Cybercrime Division. Para sa SSS, maaari kayong tumawag sa 1455 na ang kanilang libreng hotline. Maaari rin kayong mag-email sa member_relations at sss.gov.ph o bisitahin ang opisyal na website sa www.sss.gov.ph. Para sa GSIS, ang hotline ay 88474747. Maaari rin kayong bisitahin ang www.gsis.gov.ph para sa pinakabagong impormasyon at para sa GWAPS online services. Para sa mga may katanungan tungkol sa social pension ng DSWD, maaari kayong makipag-ugnayan sa inyong lokal na DSWD Field Office o tumawag sa DSWD Hotline sa 855-12-803 o 1-800-1055-12-803 para sa toll-free na tawag. I-save ninyo ang mga numerong ito sa inyong telepono ngayon. Maaaring kailanganin ninyo ito anumang oras. Mga kababayan, bago tayo matapos, nais kong sabihin ang isang bagay mula sa puso. Ang pensyon ay hindi isang regalo, hindi ito isang awa mula sa gobyerno. Ito ay ang bunga ng inyong pagtatrabaho, ng inyong pawis, ng inyong sakripisyo, ng inyong mga taon ng serbisyo. Bawat pisong binayad ninyo bilang kontribusyon sa SSS o GSES, bawat taon na inilagi ninyo sa trabaho na kung minsan ay mahirap at pagod, lahat iyon ay nagbibigay sa inyo ng karapatang matanggap ang inyong benepisyo. Huwag kayong mahiyang angkinin ang inyong karapatan. Huwag kayong matakot na magtanong, na pumunta sa branch, na tumawag sa hotline. Ang mga institusyong ito ay nandoon para sa inyo. Kayo ang dahilan kung bakit umiiral ang SSS at GSIS. At sa mga kabataang nanonood ngayon, sa mga anak, apo, pamangkin, at mga mahal sa buhay ng ating mga pensyonado, tulungan ninyo sila. Samahan ninyo sila sa branch. Tulungan silang mag-navigate ng mga online portal, i-share ang video na ito sa kanila. Ang simpleng pagkilos ninyo ay maaaring magbago ng kanilang buhay. Ang buhay ng isang taong nagretiro ay hindi nangangahulugang katapusan ng lahat. Para sa marami sa ating mga pensyonado, ito ang simula ng bagong kabanata, isang kabanata ng pahinga, ng oras para sa pamilya, ng mga bagay na matagal na nilang gustong gawin. At ang tamang suportang pinansyal ay nagbibigay ng kalayaang yakapin ang kabanatang iyon ng may dignidad at pag-asa. Ang 6,500 pisong universal pension ay isang hakbang, hindi perpekto, hindi kumpleto, ngunit isang hakbang patungo sa mas makatarungang sistema para sa ating lahat. At habang tayo ay naghihintay ng mas maraming pagbabago, habang tayo ay nagbabantay sa mga susunod na update at anunsyo, huwag nating kalimutan na ang ating tinig ay may lakas. Ang ating mga boto, ang ating mga boses, ang ating mga kwento, lahat iyon ay nagbibigay ng pressure sa mga leader ng bansa na gawin ang tamang bagay para sa ating mga nakatatanda.
Mga kaibigan, iyon ang lahat ng pinakamahalagang impormasyon tungkol sa 6,500 pisong universal pension at ang Hunyo 1 payout. Huwag kayong kalimutang i-update ang inyong mga record sa SSS o GSIS. Kumpletuhin ang inyong ACOP kung hindi pa ninyo nagagawa at mag-ingat sa mga scam at mapanlinlang na tao. Kung natutunan ninyo ang isang bagay mula sa video na ito, ipinapaliwanag ko sa inyo, ibahagi ninyo ito. I-share ito sa inyong grupo sa Facebook, sa inyong Viber o WhatsApp chats, sa inyong mga kaibigan at kapitbahay, sapagkat ang bawat senior citizen na naabot ng tamang impormasyon ay isang tao na mas protektado, mas handa, at mas may kapangyarihan para angkinin ang kanyang karapatan. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, ngayon na ang tamang oras. I-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi kayo makaligtaan ng kahit anong mahahalagang update tungkol sa pensyon, benepisyo at mga programa ng gobyerno para sa ating mga pensyonado at senior citizen. Ang bawat video na aming ginagawa ay may isang layunin lamang. Tiyakin na ang tamang impormasyon ay umaabot sa mga taong talagang nangangailangan nito. Maraming salamat sa inyong oras at tiwala. Ingatan ninyo ang inyong sarili, ingatan ang inyong kalusugan, at huwag kalimutan, ang inyong pensyon ay inyong pinaghirapan. Iyon ay sa inyo. At walang sino man ang may karapatang kunin iyon mula sa inyo. Hanggang sa susunod na video, paalam at mabuting araw sa inyong lahat.